Mapagpalang araw po, muli po si Jennifer galing sa Mindoro at nais ko po na magbasa tayo. Karagdagan po sa ginawa natin ng isang araw, kahapon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Paano ba natin gagamitin ang ating pananampalataya sa kalagitnaan ng mga pagsubok at trahedya? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Basahin po natin sa manalangin muna po tayo. Mga banal pa kapangyarihan, salamat po Panginoon sa araw nito. Salamat po Panginoon sa mga makikinig. Salamat po Panginoon sa patuloy na pagsama mo. Tunay nga po Ama na ang iyong mga anak ay inyong minamahal. Ang mga nagtitiwala sa iyo at nananampalataya ay nakararanas ng mga pangako mo. Marami pong salamat Panginoon sa iyong katapatan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Diyos na makapangyarihan, buhay noon, ngayon at magpakailanman. Ang nagmamay-ari ng lahat ng gloria, papuri, parangal, ang kariyan at kapangyarihan ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Maghari ka, purihin ka, Panginoon. Sa ngalan naman anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, basa po tayo sa 1 Peter 1:6 and 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Amen. So, napakalinaw po na kailangan daw. Ito po'y desisyon natin. Sabi niya po rito, magalak or ikagalak natin ang mga nangyayari sa ating buhay, ang mga pagsubok, ang mga problema, ang mga trahedya na nangyayari. Dahil sa kabila ng mga bagay na nangyayari na yan, tayo po ay na nananatili sa Panginoon ay makakaranas ng tagumpay. Amen. Hallelujah. Dito po parang si Job, nung matapos yung mga pagsubok na ginawa ni Satanas na inadya ng Diyos. Ang mga pagsubok po, yan po ay hindi nanggagaling sa Panginoon. Yan po inaadya niya. Pero si Satanas po, ang nagbibigay niyan sa atin. Amen. Pero dahil po sa nangyari kay Job, matapos na mawala ang kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian, doon niya po nakilala ng personal ang Diyos. Sabi nga po niya na dati naririnig lang kita pero ngayon kausap na kita, kilala na kita, nakakausap na kita ng harap-harapan. So dahil po sa mga pagsubok, ang mga tao na lumalapit, nagtitiwala sa Panginoon ay lalong lumalalim ang kanilang relasyon. Para pong sa isang puno. O sabihin na natin sa isang taanan na laging binabaha. Diba po kapag may baha, may banlik na naiiwan. Dahil siya nananatili doon, tumataas ang lupa. Lumalalim ang pagkakabaon ng kanyang tahanan. So, ganoon din po yung mga pagsubok na yan. Lumalalim ang ating pagkakatanim sa bato na si Panginoong Jesucristo. Sa tuwing tayo ay nananatili, nagagalak tayo dahil mararanasan natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sabi naman po sa Romans 4, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 16
to 21 po. Kaya nga't sa pananampalataya, nababatay ang pangako, upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Amen. So, hindi raw po ang sumusunod lamang sa kautusan, kung hindi ang mga nananampalataya. Amen. So, ang mga nananampalataya po sa Panginoong Jesucristo ay may kagalakan sa puso, dahil ang bunga po ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, kabutihan. Amen. So, yan po ay nasa atin na. Tinanggap na po natin yan sa Panginoon. Kaya, kailangan lang daw po nating magkalak, magpasalamat. Dahil dito po, yun pong nananampalataya. Batay po sa ating pananampalataya, matatanggap natin ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, dadalhin niya tayo sa kaharian na inihahanda niya sa atin sa oras na ito. Ang pangako ng Diyos, manatili lang tayo sa ilalim ng kanyang presensya at tayo maliligtas. Ang pangako ng Diyos, basahin natin at namnamin, pag-aralan ng kanyang salita at tayo sasagana. Ang pangako ng Diyos, manampalataya tayo, sambitin ng ating labi na ang Panginoong Hesus ay ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ay nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, doon po tayo ligtas na. Amen. So, ayon po sa ating mga pananampalataya, may kanya-kanya po tayong sukat ng pananampalataya na binibigay ng Panginoon. Tayo po ay mananatiling may kagalakan sa kabila ng ating mga nararanasan. Muli po, pananampalataya nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sa kabila ng mga trial, ng mga pagsubok, magbasa po tayo ng Biblia. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Manalangin lang po tayo lagi. Hallelujah. Tuloy po tayo. Yung po mga mananampalataya na tulad ni Abraham, ang tinuturing na magkakaroon ng pangako na walang bayad. Amen. Sabi po dito, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos at kanyang sinampalatayanan ang Diyos na nagbibigay buhay na sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asa magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ng iyong magiging lahi. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya, palibhasay 100 taon na siya noon, at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang pangako nito. Amen. So, dito po sa pangako ng Panginoon ito kay Abraham, meron din po siyang dinaanan na pagsubok. Kaya po siya nagkaroon ng anak na si Ishmael. Pero ang pangako po ng Panginoon sa kanya ay yung anak niya kay Sarah, ang kanyang pagpapalain, at iyan po ay si Isaac. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Manatili lang po tayo sa ating pananampalataya kahit na dumaraan ang mga pagsubok at trahedya. Amen.
Magpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang katapatan. Magpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil siya lamang ang may makatutugon sa lahat ng ating mga tanong. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng comfort ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Hallelujah. Sabi nga po sa Psalms 105, magbasa po tayo paki-open po sa 17 to 19. Subalit ang Diyos sa unahan niya'y may sugong lalaki tulad ng alipin. Binenta nila ang batang si Jose. Si Jose po ay may mga kapatid na nagbenta sa kanya at siya ay ibinenta. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap ng makadena, pinakwintas ng kolyar na bakal pati liig niya. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong si Yahweh na siya'y nangakong siya'y tutubusin. Amen. So, sa mga pagsubok po na naranasan ni Jose, meron pong mga kapwa niya nakakulong na naginip at sinabi niya kung ano yung panaginip na meron sila, at dahil po doon ay ginamit po ng Panginoon ang isa sa kanila upang sa ganon ay makalabas din siya. So, ito po, sa mga pagsubok na naranasan niya, kahit na po ano yung mga nangyari sa buhay niya, nanalangin, ninamnam niya pa rin ang Panginoon, nanatili siya sa kanyang pananampalataya na siya'y palalayain ng Panginoon. Amen. So, kailangan lang po nating manatili sa ating pananampalataya upang sa ganon, tayo po ay hindi matitinag. Amen. Kasi pagka po tayo ay hindi natitinag sa ating pananampalataya, mararanasan po natin ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Sabi po sa 2 Timothy 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Amen. Bilang mananampalataya po, tayo po ay itinuturing or inilagay na sa katawan ng Panginoong Hesus. Bahagi na po tayo ng kanyang katawan. Kaya bilang isang mananampalataya po, hindi niya na po tayo pababayaan. Maring tayo nakukulang, nahulog sa pagkakasalang. Ganun pa man, tapat po ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Kaya huwag po tayo mag-alala, manatili lang po tayo sa ating pananampalataya. At pinananampalatayaan na natin na siya ay muling darating upang tayo dalhin sa kanyang kaharian. At iyon po sa langit. Sapat na yun para magpasalamat tayo at magkaroon ng kagalakan sa ating puso. Ang kaunawaan na tayo ay isa lamang bisita sa mundo. Dahil doon tayo nangyarahan sa langit, makakatulong po para hindi na tayo mainda sa mga nangyayari dito. Ang kaunawaan na dumating na dumating tayo dito ng walang-wala ay makakatulong para hindi tayo mag-alala sa anumang bagay dito sa mundo. Amen. Hallelujah. Sabi nga po niya, hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Dahil tayo ay bahagi ng kanyang katawan, sino nga po ba ang magnanais na mawala ng kamay? Wala po. So, tapat po ang Panginoon. Manatili po tayo sa ating pananampalataya sa kabila ng mga nararanasan natin ng pagsubok o trahedya. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa Hebrews 13 verse 5,
Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid. Sorry, hallelujah. Verse 5 po. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Hallelujah. So napakalinaw po na hindi tayo iiwan ng Panginoon ni pababayaan man. Amen. Manatili lang po tayo sa Kanya. Ano po ba ang magiging bunga ng ating pananampalataya? Ang bunga ng pananampalataya, ano po ba ang pananampalataya? Sabi nga po sa Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay sangkap sa ating inaasahan. Kaya habang nananatili po tayo po ay makakaranas ng inaasahan natin na nanggagaling sa Diyos. Sabi po sa James James 1:24 and 12, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman. Sa simula't simula pa at banal na Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at malinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Mang Banal. Sorry po, at tayo pupunta sa James 1:2-4 and 12. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Tulad nga po ng ginto, pag idinaan sa apoy, lumulutang ang tunay na ginto. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Hallelujah. Kasi kung ganap po ang isang tao, siya po ay hindi na magkukulang, hindi na siya magkakamali. Amen. Pero yun po nasa proseso, parang isang ginto, matagal na nanatili sa apoy bago siya maging purong-purong ginto. Amen. Hallelujah. Sabi po, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat natapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. Amen. So ito daw po ang gantimpala na ating matatanggap. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay sa kalangitan. Ang buhay pagdating ng Panginoon at dalhin tayo sa Kanyang kaharian. Amen. Sabi po sa Genesis, ang pangako po ng Panginoon kay Abraham na siya ay magkakaroon ng anak na si Isaac. Amen. Genesis 21 po. Basa po tayo mula sa 1 hanggang 3. Pinagpala ni Abraham si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Amen. So natanggap po ni Abraham ang pangako ng Diyos kasi siya po ay nanatili sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sa Psalms 105 naman po, makikita natin ang pangako ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Amen. Hallelujah.
Ang pangako po ng Panginoon sa mga nananatili at nananatili sa pananampalataya ay nagaganap. Sabi niya po sa 19 to 22, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong si Yahweh, na siya'y nangakong siya'y tutubusin. Ang ginamit ng Diyos ay isang hari upang lumaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala sa buong lupain. Si Jose ginawa niyang katiwala. Amen. Hallelujah. So, napakaganda po ng nangyari kay Jose, kay Abraham. Dahil sa pananampalataya nila, naranasan nila ang pangako ng Panginoon. Amen. Sabi rin po sa Acts 3:16, basahin po natin. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ay lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. So ito po yung lalaki na ipinanganak na pilay, pinanganak na hindi makalakad. Nalumpo, actually, hindi siya pilay, pero lumpo yung automatic, hindi na makalakad. Na gumaling. At nagulat po ang mga tao dahil nga ipinanganak siya lumpo, bigla nilang lumakad. Pero sabi po rito, sa pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, kaya siya ay gumaling. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Hebrews 6:13 to 15. Hallelujah. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya'y nanumpa. Natutuparin niya ang kanyang pangako dahil wala nang nakakahigit pa sa kanya. Nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, pinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang pangako sa kanya. Amen. So, natanggap po ni Abraham ang pangako sa kanya ng Panginoon. At ito nga po, tulad ng sinabi sa Hebrews, na sa Acts 3:16, na sa pananampalataya sa Panginoong Hesus ay yung taong pinanganak na lumpo ay gumaling. Kaya nais ko rin po na gamitin ang pagkakataon na ito na manalangin. Amen. Sino man po sa inyo ang may karamdaman or nakakaranas ng mga simptomas ng sakit, ay nais ko po na manampalataya lamang kayo sa Panginoon. Nung pong may mga nasapian ng masamang espiritu, sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, sabi nga niya na ang lahat ng mga labi ay magsasabing siya ay Panginoon. Ang lahat ng tuhod sa kanya ay luluhod. Kahit po ang bagyo, kahit po ang sakit, ang mga espiritu na hindi kaaya-aya sa kanya ay susunod. So sa oras na ito po, sino po sa inyo may sakit sa ulo, may sipon, may ubo, may sintomas itong COVID, o naging sinasabi nila na COVID, diabetic, low blood, high blood,
o kahit po inatake na. Magpipray in tongues po ako, at habang ako po ay nagpipray in tongues, lagay nyo lang po ang inyong kamay sa inyong tiyan dahil nandito po ang lugar ng banal na espiritu. At manampalataya po kayo na tatanggapin nyo at natanggap nyo na ang inyong ganap na kagalingan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, naniniwala po ako na walang imposible. Kayang-kaya niya kayong pagalingin. Ayon po sa inyong pananampalataya, dahil kung mapapansin po natin, lahat po ng mga pinagaling ng Panginoon, pinalaya niya mula sa masasamang espiritu. Ang sabi niya po ron, ayon sa inyong pananampalataya. Ayon sa inyong pananampalataya. Maging ang kanyang mga disipulo, ang sinabi po nila is, ayon sa kanilang pananampalataya, sila ay nangagsigaling. Kaya ayon po sa inyong pananampalataya, dahil ako po ay nananampalataya at naniniwala ako na walang imposible sa Panginoon. At kayang-kaya niya po kayo pagalingin. Amen. Sabi nga po niya sa 1 Peter 2:24, na sa bawat sugat na kanyang tinanggap, tayo nangagsigaling. At sa kanyang banal na dugo, tayo hinugasan niya na sinlinis ng yelo, ng niebe. At isang tabi na po niya ang ating mga kasalanan. Kaya sa oras na ito po, magpipray in tongues ako at mananalangin kasama ninyo. Manalangin po tayo na sa inyong mga nararanasan sa mga sakit na yan, kayo ay magsigaling. Nangagsigaling na po kayo actually. Pero pananampalataya para maranasan natin ang kaganapan nito. Amen. Hallelujah. 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 Sa tayara na babasa na kayara na babasa to horo na bakoro na bayara na hamamahara na ayasita maya robo. Yara na babasa na kayara na babasa to ho, yara na babasa to ho, yara robo. Espiritu ng sakit at karamdaman. Espiritu ng sakit at karamdaman. Inuutusan kita. Umalis ka sa kanilang katawan. Sila ay sa Panginoong Kristo. Wala kang karapatan. Kaya inutusan kita, umalis ka sa kanilang katawan. Hallelujah. Sa tamaya roba, si tamaya robo. Espiritu ng sakit sa ulo, ubo at sipon. Espiritu ng COVID-19. Espiritu ng high blood, low blood, diabetes. Espiritu ng lagnat. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Espiritu ng goiter. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, sa pangalan ng Panginoong Kristo, iniutusan kita, iwanan mo sila. Iwanan mo sila ngayon din. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, iwanan mo sila ngayon din. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, espiritu ng cancer, iwanan mo siya ngayon din. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, wala kang karapatan sa kanya. At ang dugo ng Panginoong Kristo, naway dumaloy sa bawat ugat ng bawat isa sa inyo. Ang dugo ng Panginoong Kristo na naglilinis sa ating katawan. Ang dugo ng Panginoong Kristo na naghuhugas sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Rabasata haya rababasata kiya rabosoto. Horo rabobosoto romosoto robosoto koyo robasata maya rama. Thank you Lord. Salamat po Amang Banal. Sapagkat tunay nga po, na tulad ng iyong sinabi sa iyong salita, na alin ang mas madaling sabihin, tumayo ka at tumakad, o pinatatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Amang banal at makapangyarihan, lahat po ng may mga karamdaman na nakikinig at nakapanood ng video na ito, ay ipinagpapasalamat ko sa iyo sapagkat sila ay nangagsigaling na. Nangagsigaling na nga po sila sapagkat sila iyon ng hinipo at tinawakan. Hinugasan mo sila ng iyong banal na dugo at mula sa iyong mga sugat, sila ay nangagsigaling. Kinuha mo ang lahat ng mga sakit at karamdaman upang ibigay sa amin ang magandang kalusugan at pangangatawan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Rabasata maya robosoto koyo robosoto. Hallelujah. Rabasata maya rada sa takiyara robosoto horo do bahaya. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka. Hallelujah. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, Doktor ng mga doktor. Hallelujah. Rabasata maya raba. Yorobosoto mo yorobosata haya.
Yarabasa tamara namasi tamaya robo soto. Korodobo soto korodobo. Maghari ka sa kanilang mga buhay. Maghari ka sa kanilang mga buhay. O Panginoong Jesucristo, itinutulog ko sa iyo ang bawat isa sa kanila. Sa oras na ito, maghari ka. Maghari ka, amang banal. Haradabo soto romo soto korodobo. Maharadisi tamaya raba. O banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat isang ng mga nakikinig na at nanonood na ito. Haradabo sotoromo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Hallelujah. Salamat po, Amang Banal. Salamat po, Amang Banal. Pinupuri kita, pinasasalamatan. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, kaluwalhatian, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat. Mapagpalang araw, pagpalain ng Diyos. At nawa kayo po ay nakatanggap na nga ng kagalingan. Amen. Maraming pong salamat.